redo, walang gulo between the Moro. Ang gulo lang between the Moro and the government. No? So nung magkaroon na tayo ng peace, parang iba ang nangyayari, no? So based sa observation sa inyong presentation, accomplishment, wala akong nakikita na may activity kayo yung lahat ng mga responsible leader. Since nandito na tayo sa peace, yung mga commander ng MNLF, MILF, baka sila yon ang may hawak ng baril, no, ng itak to cause, no, yung disturbances of peace, no. So I think every government yun ang tinututukan nila. So since INPOS is the right agency to call these brothers, no, para bigyan sila ng kung ano ba ang situation ngayon, ano ang kahulugan ng peace, ano ang pwede ma-contribute natin. Not unless wala tayong intensyon na talagang tuldukan na ang kaguluhan, no? But kung may intensyon tayo na talagang, no, kasi tayo ang apekto ng kaguluhan. Wala, yung mga taga Luzon, Visayas, wala. Tayo ang taga Mindanao, tayo ang taga Bangsamoro, no? So I think at this moment in time, let us involve, no, itong mga tao na andyan pa yung kanilang mga baril, no? Noon maalala ko, kahit na yung mga LGU, mga mayor, mga gobernador, kung may disturbances, pinapatawag kami, no? Alam niyo ano? Kasi alam nila na yung mga commander, yung mga chairman, ang makatutulong sa kanila to stop yung mga kaguluhan. Na, at that time, walang resources. So ngayon, mayroon na tayong million of pesos. No? Walang dahilan. No? So, I think my recommendation, my suggestion, sa ayaw at sa hindi, let us concentrate in giving orientation, giving update to our brothers, no? Na hanggang ngayon, nandyan pa. Not unless, no, the government is not really sincere in achieving peace in our area, in the Bangsamoro. Kung sa palagay ko, ano sila, in a way, yung respect, no, ng bawat isa sa atin, nandyan pa sa ating mga leader. So again, I observed in the presentation, parang walang isang activity dyan na nandyan yung ating mga top commanders of the MILF, MNLF na may hawak-hawak pa na ngayon. Sila ang makatutulong dyan, no?